After a long break, we are absolutely back again. Welcome back to Pretty Petty the podcast. Okay, matagal tayo nag-break kasi marami akong ganap sa life recently and isa na dyan is lumipat kami ng bahay and time consuming and talaga namang nakakapagod maglipat ng gamit. Pero all of those sleepless and tiresome days, worth it naman. Kaya kung napapansin nyo, ibang ating background for today's videos, no? Next week ko na sa inyo papakita yung kabuuan ng buong kondo. Pero this week, mag-small catch up muna tayo. Mag-catch up muna tayong lahat, no, kung ano ba yung mga nangyari in the past. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Tita Alvin and in this podcast, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga trending issues, social dilemmas, and all things pretty and petty. If you are watching us from YouTube, do not forget to click on the subscribe button and isabay nyo na din i-click ang notification bell para updated ka for new episodes. If you are in Spotify naman, please follow our podcast and give us a 5-star rating. Just go back sa main page ng podcast na to and then click the button to follow. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok. Puntahan nyo na lang yung link na makikita nyo sa ilalim ng mga screens ninyo. Okay, so ano-ano nga ba ang mga nangyari the past few weeks, no? And tulad ng sabi ko kanina, lumipat kami ng bahay from our old apartment to our new condo here sa Pasig. Medyo kailangan natin ng time off sa podcasting to give more time to the lipat bahay activity. Yung mga iba dyan na naranasan ng maglipat bahay, I'm sure alam niyo yung feeling ng pagod sa pag-sort and pag-dispose ng mga gamit and andyan yung time na magdedebate ka sa isip mo kung itatapon mo na ba itong gamit mo na to kasi may sentimental value sa'yo pero at the same time 3 to 4 years mo nang hindi ginagamit. Nakatambak lang siya sa storage. So, napagdaanan natin yun the past few days. Tapos, once masort mo na yung gamit, no, you need to transport those things that you want to bring sa new place. And in our case, hindi na kami nag-rent ng malaking truck para isang sabayan na lang o isang sakayan na lang. So, ang ginawa namin, paunti-unti na lang namin nilipat yung mga gamit namin. So, kung ano yung magkasya sa kotse, di yun na lang muna yung ililipat. So, ang nangyari, multiple trips, yung nangyari sa amin, maraming biyahe yung ginawa namin para mailipat yung mga gamit namin sa bagong naming kondo. Tapos, nung nailipat na, need naman siyang i-organize sa paglalagyan niya dito sa kondo. Ang dami naming gamit. Sobrang dami naming gamit. So, hindi talaga kayang tapusin lahat in just one day yung paglilipat. So, sobrang nakakapagod maglipat pero once na makasettle ka na, no, worth it naman lahat ng pagod kasi mas cozy and mas comfortable yung bagong living space. So, baka gumawa na lang tayo ng mini condo tour. Hopefully by next week, no, magawa natin yan, ma-upload natin yung video na yan. So watch out ka lang dyan. So subscribe ka na and hit the notification bell para notified ka pag na-upload na natin yung condo tour. Bongga, condo tour. Taray. Pero ito ka na nga. Hindi ko alam kung tinetest yung patience namin, no, during the pagdilipat days. Kasi every time na magta-transport kami ng gamit from the old apartment papunta dito sa condo, lagi na lang umuulan. Lagi na lang aambon, uulan. Either naglilipat kami ng gamit or nagta-transport kami ng gamit, uulan. Mahirap na nga mag-load ng gamit sa kotse. Tapos, mas ginawa pang mas challenging kasi sasabayan ng ulan. O di ba? Ang galing. Pero awan naman ng Diyos, nairaos naman lahat ng need gawin and buti na lang din, medyo settled na kami dito sa condo nung pumasok si Bagyong Christine. Yung recently bagyo, no. Speaking of Bagyong Christine, no, ibang klase din yung damage na ginawa nitong bagyong to sa ilang provinces sa south and sa Bicol region. So si Christine kasi parang hindi siya ganoon kalakas yung hangin. Pero at least from where I'm located, hindi siya ganun kalakas. Pero yung bagsak ng ulan, tuloy-tuloy, dire-diretso. And I think yun yung pinaka-deadly combination ng bagyo. Yung mabagal yung
alis, mabagal yung andar, tapos tuloy-tuloy yung ulan. Kasi yung ganyang combination, for sure, baha yan. Magbabaha somewhere. Ibang lugar sa Bicol region like Naga, parang ilang days nang natapos yung bagyo, baha pa rin sa kanila. Wala pa rin silang kuryente, wala pa rin silang pagkain. So, umaasa lang sila sa mga relief operations from the government and NGOs like Angat Buhay, ABS-CBN Foundation, GMA Kapuso, and buti na lang talaga, madami pa rin yung mga kababayan nating mga willing tumulong sa mga talagang nangangailangan ng walang hinihinging kapalit. As in unconditional love, kumbaga. And in this world full of pettiness, meron pa din talagang mga pretty moments like this, no? Yung mga bayanihan mode yung mga tao. Ngayon, since nabanggit na natin yung mga bagay na petty, itong nakaraang buwan, na may nangyari na sagutan between two high-ranking politicians. Hindi ko masyadong natutukan kung ano nangyari kasi busy nga ako sa pagdilipat ng gamit eh. Basta nabalitaan ko na lang na may press conference na nangyayari tapos may mga nasabing mga mabibigat na salita yung isang high-ranking official. Eh di syempre yung isa hindi papatalo. Diba? Naglabas din siya ng official statement niya. Basta sagutan sila, huntahan sila, dumating to the point na meron ng papahukay at ipapatapon kung saan. Basta nakakaloka, di ba? Samantalang a couple of years ago, sobrang dikit ditong dalawang to during the election period. So lumalabas, all of those that happened during the campaign season, parang acting lang just to get the votes of the people. So tapos ngayon, kanya-kanya na sila. Diba? Individual na to. So, sino ngayon ang pinakatalo sa sitwasyon na to? It is the Filipino people who will carry the burden of this circus show. Unfortunately. Kaya I cannot stress it enough na it is very important to really vote wisely. People, vote wisely. Look at the credentials ng mga taong binoboto nyo. Hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa prominenteng pamilya, hindi dahil artista. Tignan nyo yung credentials and background ng tao. Lalo na ngayong midterm elections, di ba? Mag-e-elect na naman tayo ng mga bagong set of senators and local officials. Based dun sa mga nag-file ng candidacy, yung iba dun, vlogger. Yung iba, TV personalities. Yung isa nga magpapares di ba? I'm not saying that they are not qualified. What I'm saying is that ano ba yung background nila? And ano na ba yung nagawa nila for the public for them to merit a spot in the government? Wait lang don't twist my words on that Wala akong sinasabi na wag silang tumakbo for a position in the government. Sige lang, go lang. Kung gusto nyo tumakbo, sige go, takbo lang. Pero tayo as voters, nasa atin ang responsibility na kilatisin kung sino tong mga taong iboboto natin. Suriin natin silang mabuti based sa credentials nila at hindi dahil sa sikat sila or nakikita sila sa TV at sa TikTok. Yung isa nga dyan, di ba, dahil pogi daw, iboboto niya kasi pogi, ay nakakaloka. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, located at Ascension Avenue, Lagro, Quezon City. Also available through GrabFood and Foodpanda. Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Well, ito pa. Isang mainit-init na balita. Kakapasok lang nito a few days ago. Nabalitaan niyo na ba yung trending news about dun sa parking brouhaha dyan sa may Las Piñas? So, undas, di ba? November 1. So, yung mga tao nagpupunta sa sementeryo to visit their loved ones. Normal naman yan. Lagi natin ginagawa yan every year. So, usually kapag ganitong madaming tao, most likely, pahirapan sa parking. So, itong si ate mong pink girl, pinangalan siyang pink girl, nakatayo sa isang bakanting slot at sinabing reserve na daw yon at parating na yung sasakyan nila. Siyempre, yung isang sasakyan na nakaabang na, hindi pumayag. Hanggang sa may mga sagutang nangyari, may mga pambabox out na nangyari para mapaalis si ate mo at makapag-park na yung kotse.
Ang hindi ko gets kasi, hello guys, 2024 na, no? Pero may gumagawa pa rin pala ng ganito. Nakakaloka. Um, Noon pang issue to eh. Hindi naman bago to. Matagal ng issue to. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, lalo na sa China, madalas yan. Pero naging viral na rin tong ganitong behavior dito sa Pilipinas. Parang every year na lang may ganitong issue ng parking debacle. To the point na yung mga malls naglalagay na ng malalaking karatula na bawal mag-reserve ng parking by standing on the spot. Ako ito point ko para sa akin lang yung ganung klaseng behavior is giving me panlalamang vibes. Um, some people may call it madiskarte or mautak, pero panlalamang pa rin yun nonetheless. Kasi, look at it this way. Those parking slots are meant for cars and not for people. So for you to stand there and reserve it, parang may mali na doon. Also, lahat naman ng sasakyan sa parking na-experience yung hirap sa pagkuha ng bakanteng slot. So, kumaga play fair na lang. Kotse-kotse lang maghanap, wag nang tatayo dun sa mga pwesto. So, kahit sa anggulo ko tignan, mali naman talaga si ate girl mo. Naglabas na din naman siya ng post airing her side of the story. Sabi niya, hindi naman daw niya alam na bawal. Yung totoo, hindi mo alam na bawal. Kahit lahat ng tao sa paligid mo, sinasabi na hindi pwede yung ginagawa mo. Anyway, dun sa post niya, hindi ko matandaan kung nag-sorry siya, pero she chose to play the victim card sa post, in which a lot of people was very annoyed by that. So they started calling her names and posting nasty stuff about her. Yun, hindi naman niya deserve yun. No? Hindi niya deserve na ma-call ng mga names and whatnot. Ox lang naka-call out siya and let's hope na may character development in the future. Pero yung yurakan mo yung pagkatao niya, medyo foul naman talaga yun. Hindi niya deserve yun. Also, sabihin na lang din natin na yung nang box out kay ate dun sa video, medyo may mali din dun kasi medyo physical Hindi man malakas sa tulak, pero may slight na pagtulak na naganap. So, alam mo na, mahirap na. Medyo may physical effect, may physicality nang nangyari. So the moral of the story is, magpa-cremate na lang kayo, wag na magpalibing para hindi na siksikan sa sementeryo. Charot lang. Ang moral of the story, walang moral ang story na to. Hopefully, wala nang mangyaring ganong incident ulit. Pero, I highly doubt it. Ngayon, alam kong nakuha ni ate girl yung inis nyo, no? Kasi inis ko, nakuha niya So ito, speaking of nakuha ang inis, nangyari to sa akin nung first week ng October. So, may umorder kasi sa akin sa business ko through marketplace. So, need ko siyang ipadala through motorcycle courier like Grab Express or Lalamove. Since mas mura sa Lalamove and yun naman talaga yung ginagamit ko ever since, naghanap na ako ng rider. So, book na ako ng rider, no? May nahanap naman ako agad. And pinuntahan ko siya sa lobby, na-meet ko siya sa lobby, and maayos naman siyang kausap, masayahin. Sandaling nagkita kami, dami niya nakwento sa akin. So, keso kampante yung loob ko sa kanya. Parang, okay, jolly person to. And at this point, okay pa ang lahat. So, after mga 1 hour siguro, minessage ako nung bumili. Yung bumili ng item. Asan na daw yung package niya kasi paalis na siya dun sa current location niya kung saan ko siya binook. And based dun sa distance, hindi naman aabuti ng 1 hour yung delivery. Kasi motor naman ang gagamitin Based nga dun sa calculation ni Google Maps, parang 30 to 45 minutes lang andun na siya. So, binigay ko kay buyer yung name and contact number ng rider. And then after a few minutes, nagme-message na naman sa akin yung customer mismo. Hindi daw nagre-reply, hindi daw sumasagot sa tawag yung rider. So medyo kinabahan na lolo mo, no? Ano nangyari? Baka tinakbo na yung item. So, sinubukan ko, ako nako-contact. Ako natatawag. Hindi niya sinasagot. Hindi nagre-reply sa mga text ko. So, isip-isip ko, baka naman kasi nagda-drive. So, hindi niya talaga masasagot yung tawag, di ba? Safety na lang din. Diba? Nagda-drive siya, hindi niya sasagutin. Pero tinry ko pa rin. Maya tinatawagan ko siya. Eto na. Sinagot na niya yung tawag ko. Tinanong ko kung nasa na siya. Ang sagot ba naman sa akin, nagkape. Nagkape lang daw siya saglit. Pero papunta na daw siya dun sa location. Medyo nag-init ang ulo ko, mga besh. No? Nagkape?
magkakape ka, may delivery ka. Unahin mo muna yan. Nag-message na yung customer, sabi niya, aalis na siya doon in 15 minutes. So, bilisan mo. Sabi naman niya, malapit na daw siya. So, akala niya tapos na. Hindi pa, day. Hindi pa natatapos. After 15 minutes, nag-message na yung customer sa akin and sabi niya, paalis na siya at hindi pa dumarating yung rider. Hindi na raw siya makapaghintay. Sabihin ko na lang daw sa rider na i-deliver sa ibang address kung saan siya pupunta. So, message ko yung rider. Sabi ko, wala na dyan yung customer. Umalis na dyan, i-deliver mo sa ibang address. Ito yung address. As usual, walang reply. After about siguro mga 10 to 15 minutes, tinawagan ako ng rider. Andun na daw siya sa location and hindi sumasagot yung customer. Sabi ko, umalis na nga yung customer doon kasi ang tagal mong dumating. Sinabi ko na din na i-deliver na lang yung sa ibang address. Ayaw niya kasi ba't daw i-deliver sa ibang address? Ang usapan dun sa pinned location. Bakit daw isesend sa ibang address? Kung hindi ka naman kasi bobot kalahati, bakit ka nagkape? Diba? Alam mo may i-deliver ka, nag-stop over ka para magkape. Ngayon, kung talagang inaantok ka, no, at kailangan mo magpagising, no, huwag ka munang kumuha ng booking. Magkape ka muna somewhere. Gisingin mo muna yung sarili mo. Pero once kumuha ka ng booking sa app, ang priority mo is yung delivery mo. Diba? Tapusin mo muna yung trabaho mong yon as soon as you can. Sabi ko sa'yo, ibang klase yung gigil ko sa kanya. So, ang ending, dahil ayaw na kanya i-deliver sa bagong address nagpadala ako ng ibang set sa buyer. Gamit ibang rider, nag-book na ako ng ibang rider para lang makuha na ng customer yung item. So nakuha naman na, okay na yon. Tapos sabi ko dun sa kumag na rider na yon, sabi ko, isoli niya sa akin yung item. Balik mo sa akin ngayon. Gabi na yun parang 10-11 PM na Pauwi na daw siya. Diba? Nakakaloka. So sige, bukas, balikan mo ako. Isoli mo yan sa akin dito bukas. Sige, bukas daw. So kinabukasan, binalik naman niya. Nanggigigil ako. Parang early October to nangyari. So parang after nun, hindi na ako gumamit ang Lalamove. Ayoko na. Unless gusto ng customer na Lalamove ang gamitin. Pero kung hindi naman, hindi ko gagamit ang Lalamove. Now, on a lighter note, sabihin nyo, puro naman mega. Kakabalik ko lang, mega na kagad. Birthday ng kapatid ko nung nakaraang araw. Batiin niyo siya, si Forever Bike Noob. Lagi ko siya nababanggit dito sa podcast. So, nagpunta sila dito sa condo with the rest of the fam to celebrate. So, happy birthday sa'yo, Tito Nat, aka Forever Bike Noob. Follow nyo siya sa YouTube kung mahilig kayo anything bike related. So, follow nyo yung YouTube channel niya, comment kayo sa kanya. Ganyan. Meron din siyang Instagram at Facebook. Follow nyo rin siya doon. Okay? Ano ba nangyari this past few months? Well, wala naman na. Feeling ko yun lang naman. Let's keep this welcome back episode really, really short. Pagpasensyahan nyo na yung video, no? Medyo parang iba yung kulay. Medyo kakaiba yung kulay ng video natin ngayon kasi kinakapa ko pa kasi bago yung lighting and stuff like that, bago yung environment. So, medyo nag-a-adjust pa ako sa editing nito. So, pagpasensyahan niyo na kung medyo kakaiba siya. Pero hopefully, no, the next few videos, maayos na natin yung timpla ng ating mga color grading. So, abangan nyo rin, hopefully next week, labas na natin yung condo tour, no? Kasi medyo pinaghirapan namin yung design, yung mga biniling gamit, and pinag-isipan talaga yung itsura ng magiging condo para maging conducive yung living namin. Para maging masaya naman. Ginasusan na, di ba? So, sulit-sulitan na natin. Okay, ayan. So, it is so nice to finally be back para makipagchikan sa inyong lahat. And na-miss ko din dumaldal ng walang kausap. I mean, walang physical na kausap. Pero since meron tayong bagong setup, no, malay nyo, magkaroon tayo ng mga guest dito sa podcast. No? May mga makakausap tayong in live person. Meron tayong daling mga guest dito sa podcast. Abangan nyo yan sa mga susunod nating mga episodes. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube and Spotify, mag-subscribe na kayo. Huwag nyo nang patagalin pa. Pindutin nyo na yung subscribe tsaka yung notification bell. Ngayon, kung nagustuhan mo at na-entertain ka ng episode na ito, feel free to share it with your friends and family. And don't forget to tag us in all of your social media posts at Pretty Petty the Podcast.
Okay, wag na din kayong mahiya to follow our Facebook page, our Instagram, and TikTok accounts by going to the link you see at the bottom of your screen. Dito, dyan. Or kung sa audio ka lang nakikinig, you can go to linktr.ee/prettypetty the podcast. If you have thoughts about the topic or insights about the podcast or kung may iba pa kayong topics na gustong pag-usapan, leave your comments on our YouTube video or the Q&A section in Spotify. So kung meron kayong gustong topic na pag-usapan, mga trending issues na naglalabasan dyan, suggest nyo lang yan and then pag gagawa natin ng episode, yung suggestion nyo. And you can also show your support to our podcast by reacting or commenting sa ating mga social media posts. Kahit simpleng like lang guys, saka simpleng comment. It will be a great help para sa podcast. Now, if you're a brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. Marami nag-i-email sa atin, pero puro spam. Walang mga collaboration. So hopefully in the future, may din tayo mako-collab. No? May mga brand deals tayo. Taray, ngayon pa, ang ganda-ganda ng setup. Kailangan bawiin yung ginastos. So kailangan natin ng brand deal. So, ayan. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye-bye!